Sandali lang po. Bago nyo tuluyang itapon ang hawak ninyong balat ng saging sa basurahan, pakiusap, tignan nyo muna ito ng maigi. Hawakan nyo ito, damhin nyo ang tekstura, tignan nyo ang kulay. Marahil ay may mga itim-itim na ito, medyo kulubot na, at sa tingin ng marami ay pangit na o kaya ay wala ng silbi. Sa totoo lang, ganyan din minsan ang nararamdaman natin bilang mga senior, hindi po ba? Pakiramdam natin kapag tumatanda na, kapag marami ng guhit sa muka, kapag hindi na makinis ang balat at hindi na tayo kasing lakas ng dati, ay parang nawawala na tayo ng halaga. Parang pwede na tayong isang tabi. Pero sa video na ito, gusto kong baguhin ang pananaw nyo. Hindi lang sa simpleng balat ng saging, kundi pati na rin sa inyong sarili. Dahil ang balat ng saging na iyan, na akala ng buong mundo ay basura, ay nagtatago pala ng isang napakalaking sikreto. Sa loob niyan ay may sustansya na tinatawag ng mga magagaling na doktor at scientist sa ibang bansa na natural botox. Opo, tama ang narinig nyo. Natural botox, walang bayad, walang kemikal. At ang pinakamaganda sa lahat, nasa kusina nyo lang ito ngayon. Isipin nyo po, gaano karaming saging ang nakain nyo sa buong buhay nyo. Daan-daan, libo-libo, at gaano karaming balat ang naitapon nyo na lang basta-basta. Kung alam nyo lang sana noon pa na ang bawat balat na iyan ay katumbas ng mamahaling cream o treatment sa spa na binabayaran ng iba ng libo-libong piso, siguro ay inipon nyo na ito. Siguro ay hindi nyo ito sinayang. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi pa huli ang lahat. Nandito pa tayo at pwede pa nating itama ang ating nakasanayan. Kung kayo po ay senior na tuwing umaga ay tumitingin sa salamin at napapabuntong hininga dahil sa lumalalim na guhit sa noo. Kung kayo ay nahihiya nang ngumiti ng todo dahil lumalabas ang tinatawag nilang crow's feet o yung mga linya sa gilid ng mata. O di kaya ay nainis sa mga maitim na pekas at makating kulugo sa leeg na parang hindi na matatanggal kahit anong kuskus nyo. Ang video na ito ay espesyal na ginawa para sa inyo. Ngayong araw hindi lang tayo basta magkukwentuhan, tuturuan ko kayo ng isang lihim na ritual na ginagawa na ng mga wise na senior sa Japan at Korea para mapanatiling bata ang kanilang itsura kahit sila ay 60 o 70 anyos na. Hindi nyo kailangan ng reseta ng doktor, hindi nyo kailangan bumili ng kung ano-anong produkto online. Ang kailangan nyo lang ay saging, tiyaga, at ang panonood sa video na ito hanggang sa huling minuto. Kaya kung hawak nyo na ang saging, huwag nyo nang bitawan, ihanda nyo na rin ang inyong salamin dahil pagkatapos ng bidyong ito, mag-iiba na ang tingin nyo sa inyong mukha. Kung handa na kayo sa pagbabago, mag-iwan ng komento sa ibaba ng salitang saging o kaya naman ay huwag itapon para malaman namin na handa na kayong matuto at handa na kayong gumanda. Ngayon, bago natin gawin ang ritual, mahalaga na maintindihan nyo muna kung bakit ito gumagana. Alam niyo po tayong mga senior, hindi na tayo madaling maniwala sa mga sabi-sabi lang o sa mga fake news. Gusto natin ng pruweba. Gusto natin ng lohikal na paliwanag. Bakit nga ba ang isang basura ay nagiging gamot? Ang sagot ay nasa loob ng balat ng saging. Tignan niyo yung puting parte sa loob, yung medyo madulas, malambot at may mga hibla. Yan po ang tinatawag na mesocarp. Sa siyensya, ang parteng yan ay hindi lang basta laman. Siksik yan sa isang mineral na kung tawagin ay silika. Ano ba ang silika at bakit ito importante sa ating mga senior? Para madaling intindihin, isipin niyo po ang paggawa ng bahay. Ang ating balat ay parang isang bahay. Ang collagen naman ang semento at bakal na nagpapatibay dito. Kapag bata pa tayo, marami tayong semento at bakal kaya banat na banat at matibay ang pader.
ng mukha natin. Walang bitak, walang guhit. Pero habang tumatanda tayo, naubos ang semento, gumuguho ang pader, humihina ang pundasyon, kaya tayo nagkakaroon ng wrinkles, kaya tayo kumukulubot, at kaya lumalaylay ang ating pisngi. Dito pumapasok ang himala ng silika ng saging. Ang silika ay parang foreman o taga-utos sa katawan na nagsasabing, "Hoy, gumawa ka pa ng collagen, ayusin mo ang pader, patibayin mo ang pundasyon." Kapag ipinahid nyo ang saging sa mukha, parang binibigyan nyo ng signal ang balat nyo na magtrabaho ulit at banatin ang lumalaylay na parte. Pero hindi lang iyan. Ang balat ng saging ay puno rin ng antioxidants gaya ng lutein at carotenoids. Alam nyo po ba kung ano ang ginagawa ng antioxidants? Sila ang sundalo na lumalaban sa araw, sa polusyon, sa usok ng sasakyan at sa stress na sumisira sa balat natin araw-araw. Sila ang nagtatanggal ng oxidative stress na siyang pangunahing dahilan kung bakit tayo mukhang matanda. At isa pa, mayaman ito sa vitamins A, B, C at E para na kayo naglagay ng mamahaling serum na binibili sa mall. Ang vitamin C ay kilalang pampaputi ng pekas at dark spots. Ang vitamin E ay pampalembot ng balat. Ang vitamin A ay para sa renewal ng cells o pagpapalit ng balat. Lahat ng ito nasa balat ng saging na itatapon nyo sana kanina. Sayang, hindi po ba? Ngayong alam nyo na ang siyensya at kumbinsido na kayo na may bisa ito, dumako na tayo sa pinakahihintay ng lahat. Paano ba ang tamang paggamit? Ito ang tinatawag nating the banana rub technique. Makinig po kayong mabuti dahil nasa detalye ang bisa nito. Hindi pwedeng basta pahid lang na parang nagpupunas ng mesa. May tamang galaw para masipsip ng balat ang bitamina. Unang hakbang, ang pagpili ng tamang saging. Huwag po kayong gagamit ng hilaw. Yung kulay berde, matigas iyon at wala pang masyadong katas. Masakit isadasad sa mukha. Huwag din naman yung sobrang nangingitim na at bulok na. Ang pinaka-perfect na saging ay yung tinatawag na ripe o hinog na. Yung kulay dilaw na may kaunting brown spots. Bakit? Dahil kapag may brown spots, ibig sabihin ay activated na ang antioxidants nito. Nasa peak level na siya. Mas pangit ang balat tignan, mas maganda ang epekto sa mukha. Pangalawang hakbang, ang paglilinis. Bago ang lahat, maghilamos muna. Gumamit ng maligamgam na tubig, hindi mainit, hindi malamig. Maligamgam lang para bumukas ang inyong pores. Kapag bukas ang pores, parang bukas na pinto, yan na handang tanggapin ang bisita. At ang bisita ay ang vitamins ng saging. Patuyuin ang mukha gamit ang malinis na tuwalya. Huwag kuskusin ng madiin, dahan-dahan lang na dampian o pat-dry. Pangatlong hakbang, ang pagkuskus o massage. Ngayon, gupitin ang balat ng saging sa maliliit na parisukat, siguro mga 2 pulgada ang laki para madaling hawakan. Kumuha ng isang piraso. Gamit ng puting parte sa loob, simulan ng pagkuskus. Magsimula tayo sa noo. Ang galaw dapat ay pabilog, circular motion. Dahan-dahan, isipin nyo na parang pinaplansya nyo ang inyong noo. Gawin ito ng 2 minuto sa noo lang. Damhin nyo ang lamig ng saging. Sunod, sa pisngi. Ang galaw dapat ay pataas, upward motion. Mula sa panga papunta sa tenga. Bakit pataas? Dahil gusto nating kontrahin ang gravity. Gusto nating umangat ng pisngi, hindi bumagsak. Ulitin ito ng paulit-ulit. Sunod, sa gilid ng mata. Dito, maging napakaingat. Ang balat dito ay manipis at sensitibo. Dahan-dahang ikuskus ang saging, huwag didiinan. At huwag kalimutan ang leeg. Marami sa atin, makinis ang mukha pero kulubot ang leeg, kaya halata pa rin ang edad. Ikuskus ang saging sa leeg, pataas din ang direksyon, papunta sa baba o chin. Gawin ang buong prosesong ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Mapapansin nyo na ang puting parte ng saging ay magiging itim o kayumanggi
habang kinukuskos nyo. Huwag matakot, maganda yan. Ibig sabihin, lumilipat ang dumi ng mukha nyo sa saging at lumilipat naman ang vitamins ng saging sa mukha nyo. Nagpapalitan sila. Kapag naging itim na ang balat, itapon na yon, kumuha ulit ng bagong piraso at ituloy ang kuskus hanggang sa masakop ang buong mukha. Pang-apat na hakbang, ang pagbabad. Pagkatapos ng masahe, huwag na huwag agad babanlawan. Ito ang sekreto na madalas nakakalimutan ng iba. Hayaan nyo ang katas ng saging sa inyong mukha. Iwanan ito ng 20 hanggang 30 minuto. Habang nakababad, mararamdaman nyo ang epekto. May mararamdaman kayong konting hapdi o tingling sensation. Ibig sabihin, gumagana ang vitamin C at pumapasok sa balat. Mararamdaman nyo rin na parang humihigpit o bumabanat ang balat nyo habang natutuyo ang katas. Parang may invisible na maskara na humahatak sa balat nyo pataas. I-enjoy nyo lang ang pakiramdam na ito. Pwede kayong humiga, pumikit at mag-relax. Isipin nyo na nasa spa kayo. Panglimang hakbang, ang banlaw. Pagkalipas ng 30 minuto, banlawan na ito. Pero ngayon, gumamit naman ng malamig na tubig. Bakit malamig? Para isara ulit ang pores, para malak o makulong ang vitamins sa loob ng balat. Haplusin ang mukha. Papapansin nyo agad ang dulas, ang lambot at parang ang linis-linis tignan. Yan po ang kumpletong proseso. Simple, di ba? Pero ang epekto, grabe. Sa susunod na bahagi ng video, ibabahagi ko naman ang mga totoong kwento ng mga senior na sinubukan ito at kung anong himala ang nangyari sa kanilang wrinkles, warts at kati. Huwag kayong aalis dahil dito nyo makikita ang tunay na resulta. Ngayong alam na ninyo ang tamang proseso, marahil ay nag-iisip pa rin kayo. Totoo kaya ito? Baka naman sa iba lang gumagana. Para masagot ang inyong mga agam-agam, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga detalyadong kwento ng ating mga taga-subaybay. Sila ay mga senior na katulad ninyo. May parehong mga problema, may parehong mga pagdududa, pero naglakas loob na subukan ang simpleng saging. Simulan natin sa kwento ni Aling Rosa. Si Aling Rosa ay 65 taong gulang, isang retiradong guro sa elementarya. Noong siya ay nagtuturo pa, kilala si Aling Rosa sa kanyang laging maaliwalas na mukha. Palagi siyang nakangiti sa kanyang mga estudyante. Pero mula nang magretiro siya, napansin niya ang unti-unting pagbabago. Hindi lang sa kanyang katawan, kundi lalo na sa kanyang itsura. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang maliit na beranda, tumingin siya sa kanyang salamin. Sinubukan niyang banatin ang balat sa kanyang pisngi gamit ang kanyang mga daliri. Hinatak niya ito pataas at napangiti siya dahil bumata ang kanyang itsura. Pero nang bitawan niya, bumagsak ulit ang balat. Bumalik ang malalalim na guhit sa gilid ng kanyang bibig at ilong. Hay, kung pwede lang sanang ganito na lang lagi, bulong niya sa sarili. Nakaramdam siya ng matinding lungkot. Hindi dahil ayaw niyang tumanda, tanggap naman niya iyon. Ang masakit sa kanya ay ang pakiramdam na parang kasabay ng pagtanda ay nagmumukha siyang pagod, malungkot at masungit. Kahit hindi naman iyon ang nararamdaman niya sa loob. Mas lalo pang sumakit ang loob niya nang minsan ay nagkaroon sila ng reunion ng mga kaklase niya noong high school. Masaya ang kwentuhan, nagtatawanan, pero may isang kaibigan na bumati sa kanya ng pabiro. "Uy Rosa, mukhang stress tayo ah. Ang dami mong lines parang laging galit." Alam niyang biro lang iyon at tumawa na lang din siya. Pero pag uwi niya ng bahay ng gabing iyon, tumagos iyon sa puso niya. Humarap ulit siya sa salamin at tinitigan ang mga guhit sa noo niya. Doon niya napagdesisyunan na kailangan niyang may gawin. Ayaw niyang maalala siya ng tao bilang laging galit,
Sinubukan niyang bumili ng mga cream na nakikita niya sa telebisyon. Gumastos siya ng malaki mula sa kanyang maliit na pensyon. Pero sa kasamaang palad, nagkaroon pa siya ng rashes dahil masyadong matapang ang kemikal para sa kanyang manipis na balat. Namula ang mukha niya at nangati. Dito na siya nawalan ng pag-asa. Sabi niya sa sarili, siguro nga panahon na para tanggapin na lang ito. Nang mapanood niya ang tungkol sa balat ng saging, noong una ay hindi siya naniwala. Sabi niya, paano makakatulong ang basura sa mukha ko? Yung mamahaling cream nga hindi gumana. Pero dahil mahilig naman siyang kumain ng saging tuwing umaga para sa kanyang potassium, naisip niyang wala namang mawawala kung susubukan niya. Sayang din naman kung itatapon lang. Sinimulan ni Aling Rosa ang kanyang ritual, pero hindi lang basta pahid ang ginawa niya. Ginawa niya itong espesyal na me time. Tuwing 7:00 ng gabi, pagkatapos maghugas ng plato, uupo siya sa kanyang paboritong silyon. Magpapatugtog siya ng mahinang musika, yung mga paborito niyang kundiman noong kabataan niya. Kukunin niya ang balat ng saging na itinabi niya kaninang umaga. Sa unang dampi nito sa balat, naramdaman niya ang lamig. Nakakaginhawa. Habang kinukuskus niya ito sa kanyang noo ng pabilog, ipinipikit niya ang kanyang mata. Iniisip niya na parang binubura ng saging ang kanyang mga problema. Ang amoy ng saging ay nakaka-relax, parang amoy ng simpleng buhay sa probinsya. Sa unang 3 araw, medyo naninibago siya dahil malagkit ito. Pagkatapos ng kuskos, naghihintay siya ng 30 minuto bago banlawan. Minsan nakakatulog pa siya sa silyon habang nakababad ang saging sa mukha. Sa unang linggo, ang napansin niya ay hindi agad ang pagkawala ng kulubot. Ang unang napansin niya ay ang tekstura o pakiramdam ng balat. Dati, ang balat niya ay may gaspang, tuyo at parang papel de liha kapag hinahawakan. Pero pagkatapos ng 1 linggong banana rope, naging malambot ito. Kapag hinahaplos niya ang kanyang pisngi, parang balat ng sanggol. Doon siya ginanahan. Sabi niya, aba, may epekto nga. Pagdating ng 2 linggo, napansin na ng anak niya ang pagbabago. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, tinanong siya ng anak niya, "Nay, parang ang aliwalas ng mukha mo ngayon. Gumagamit ka ba ng foundation o pulbo?" Napangiti si Aling Rosa. Wala siyang gamit na kahit ano, bagong gising lang siya. Yun pala, ang vitamin C ng saging ay nagbigay ng tinatawag na glow sa kanyang mukha. Nawala ang pagka-gray o pagkamatamlay ng kulay ng balat niya. Dahil maliwanag ang balat, hindi na masyadong halata ang mga anino ng guhit sa noo. Hindi naman nawala ang lahat ng wrinkles ng tuluyan dahil imposible naman iyon sa edad niya. Pero naging soft ang itsura niya. Hindi na siya mukhang masungit, hindi na siya mukhang pagod. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ngayon kapag lumalabas siya ng bahay, taas noo na siya. At ang pinakamaganda, hindi na niya itinatapon ang balat ng saging. Para kay Aling Rosa, ang balat na iyon ay simbolo ng pagmamahal sa sarili at pagtanggap na pwedeng gumanda sa natural na paraan. Ngayon, dumako naman tayo sa isang problema na medyo sensitibo at kadalasan ay nahihiya tayong pag-usapan. Ito ay ang kwento ni Mang Ruben at ang kanyang problema sa kulugo o warts. Si Mang Ruben ay 70 taong gulang, isang masipag na karpintero at hardinero noon. Ang kanyang mga kamay ay saksi sa hirap ng buhay. Magaspang malalaki ang ugat at puno ng kalyo. Pero may isang bagay na laging kinainisan ni Mang Ruben sa kanyang kamay. Isang malaking kulugo o wart sa kanyang kanang hintuturo. Maliit na bagay kung iisipin ng iba, pero para kay Mang Ruben, malaking sagabal ito. Kapag humahawak siya ng
martilyo o itak. Nasasagi ito at sumasakit. Kapag nagsusuot siya ng damit, sumasabit ito sa tela. At higit sa lahat, kapag nakikipagkamay siya sa mga kumpare niya o kapag hinahawakan niya ang kanyang apo, nahihiya siya. Iniisip niya, baka madiri sila. Baka isipin nila na marumi siya. Ilang beses na niyang sinubukan gupitin ito gamit ang nail cutter, isang bagay na huwag niyong gagawin, pero dumudugo lang ito ng marami at bumabalik na mas malaki pa at mas matigas. Sinubukan niya rin ang mga nabibiling gamot sa botika na ipinapahid yung mga salicylic acid, pero mahapdi ito at nasusunog ang balat sa paligid ng kulugo, kaya itinigil niya. Nang marinig niya ang tungkol sa saging, ang una niyang reaksyon ay tawa. Sabi niya, kalokohan yan, saging lang. Yung matapang na gamot nga hindi tumalab. Pero dahil desperado na siya at wala namang gastos, sinubukan niya ang tinatawag nating overnight tape method. Ganito ang ginawa niya, at makinig kayong maigi kung may kulugurin kayo. Kumuha siya ng isang maliit na parisukat ng balat ng saging, yung saktong-sakto lang natatakip sa laki ng kulugo. Itinapal niya ang puting parte sa ibabaw ng kulugo. Pagkatapos binalutan niya ito ng duct tape, pwede ring medical tape o band-aid, nang mahigpit para hindi matanggal habang natutulog at para hindi pumasok ang hangin. Ang sabi ni Mang Ruben, sa unang gabi, parang may naramdaman siyang kakaiba. Hindi naman masakit, pero parang may tumitibok-tibok sa loob ng kanyang daliri. Parang may kumakain sa kulugo. Ibig sabihin noon gumagana ang enzymes ng saging at inaatake ang virus na sanhi ng kulugo. Sa ika-4 na araw, pagtangos niya ng tape sa umaga, nagulat siya. Ang kulugo na dating kulay balat at matigas, ngayon ay naging malambot at kulay itim na parang uling. Natakot siya nung una. Akala niya ay nabulok na ang daliri niya o na-impeksyon. Pero ang totoo, iyon ay senyales na namatay na ang supply ng dugo ng kulugo. Dahil sa saging, necrosis ang tawag dun, patay na ang kulugo. Ipinagpatuloy niya lang, gabi-gabi, tapal, tape, tulog, tapal, tape, tulog, tiyaga lang ang puhunan. Sa ika-10 araw habang naliligo siya at nagsasabon ng kamay, kusa na lang nahulog ang itim na kulugo. Sumama ito sa tubig, walang dugo, walang sakit, walang sugat. Ang naiwan na lang ay isang maliit na lubog na balat na parang crater pero malinis na ito at kulay rosas. Tuwang-tuwa si Mang Ruben. Halos maiyak siya sa tuwa habang tinitignan ang daliri niya na ngayon ay makinis na. Ang sabi niya, akalain mo, tinalo lang pala ng balat ng saging ang kulugo na 10 taon ko ng alaga at kinakahiya. Ngayon, hindi na siya nahihiyang makipagkamay, hindi na sumasabit ang daliri niya sa damit, at higit sa lahat, nawala na ang insecurity niya. At ang huli, pero hindi pa pahuli, ay ang kwento ni Lola Belen. Ito naman ay para sa mga senior na laging nangangati ang binti, braso at likod. Si Lola Belen ay 72 anyos, 72 taong gulang. Siya ay may kondisyon na tinatawag na senile pruritus. Ito ay karaniwan sa atin pagtanda dahil numinipis na ang balat at nawawala ang natural na langis. Mabilis itong matuyo at magtuklap. Ang resulta, sobrang kati. Tuwing gabi, hindi makatulog si Lola Belen kakakamot. Kakamutin niya ang binti, tapos lilipat sa braso, tapos sa likod. Gumagamit siya ng sandok o suklay para kamutin ang likod. Ang resulta, nagkakasugat-sugat ang kanyang balat. Ang masama pa, kapag gumaling ang sugat, nagiging peklat ito na maitim at magaspang. Nahihiya na siyang magsuot ng palda o duster na maiksi dahil puro peklat ang binti niya. Sabi ng apo niya, Lola, para kang kinagat ng ipis. Para kay Lola Belen,
Ang simpleng pagkuskus ng balat ng saging ay hindi sapat. Kailangan niya ng mas matinding solusyon na kakapit sa balat niya ng matagal. Kaya ang ginawa niya ay ang tinatawag nating scraping method or banana paste. Ganito ang ginawa niya. Kumuha siya ng kutsara. Kinudkod niya ang puting laman sa loob ng balat ng saging. Kuskus lang ng kuskus hanggang sa makaipon siya ng parang paste o cream mula sa saging. Nakakapagod ng konti sa kamay pero sulit naman. Pagkatapos makaipon ng sapat na dami, hinaluan niya ito ng kaunting honey, pukyutan, o kaya naman ay coconut oil, langis ng niyog. Hinalo niya ito hanggang maging parang ointment ang itsura. Pagkatapos maligo, ipinahid niya ito sa kanyang makating binti na parang lotion, makapal na pahid. Ang sabi ni Lola Belen, ang pakiramdam ay para itong malamig na tubig sa uhaw na lupa. Agad na nawala ang init at kati. Bakit? Dahil ang saging ay may anti-inflammatory properties na nagpapatahimik sa pamamaga ng nerves, habang ang honey at oil naman ay naglalak ng moisture para hindi matuyo ang balat. Binabad niya ito ng 20 minuto bago punasan ng basang tuwalya. Ngayon, tuwing nararamdaman niyang magsisimula na ang kati, hindi na siya kumakamot. Pumupunta na siya sa kusina para gumawa ng banana paste. Nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi. At ang bonus? Unti-unti nang nawawala at pumuputi ang mga maitim na peklat sa kanyang binti dahil sa vitamin C ng saging. Nakakapagsuot na ulit siya ng duster nang walang hiya-hiya. Mga senior, narinig niyo ang tatlong kwento. Si Aling Rosa na kuminis at sumaya ang mukha. Si Mang Ruben na natanggal ang matigas na kulugo. At si Lola Belen na nawala ang kati at peklat. Lahat sila, magkakaiba ang problema. Pero isa lang ang solusyon na ginamit. Ang bagay na araw-araw nating tinatapon. Ang bagay na akala natin ay basura. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang kalikasan ay may regalo para sa atin. Minsan, kailangan lang natin maging mapanuri at bukas ang isipan. Hindi ko mo matanda na tayo ay wala na tayong karapatang mag-ayos o gumanda. May karapatan tayong maging komportable sa sarili nating balat. Ngayon, ang hamon ko sa inyo, sa susunod na kakain kayo ng saging, bago nyo itapon ang balat, maalala nyo sana si Aling Rosa, si Mang Ruben at si Lola Belen. Maalala nyo sana ang bidyong ito. Subukan nyo lang po. Wala namang mawawala, libre naman ito. Malay nyo, ito na pala ang sagot sa matagal nyo ng problema sa balat na hindi masolusyunan ng mamahaling gamot. Paalala, ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang at mga natural na remedyo. Kung kayo ay may malalang sakit sa balat o kung may allergy kayo sa saging o latex, kumonsulta pa rin sa inyong dermatologo bago subukan. Laging mag-patch test sa leeg bago ilagay sa buong mukha. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay naging inspirasyon ito sa inyo. Kung may natutunan kayo, pakishare naman po ang bidyong ito sa mga kaibigan nyo, sa mga kumare at kumpare para sabay-sabay tayong bumata, kuminis at sumigla. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Edad para sa marami pang tips na tulad nito. Ingat po kayo palagi, kumain ng saging, gamitin ang balat, at God bless.